Ang inyo pong nireklamo ay si Johnny Fer Cariaga. Yes po. Sino po itong si Cariaga? Yung karelasyon po yan ng ex ko po. So ngayon yung anak nyo, si baby girl, Opo. napunta sa kustodiyan ng dati nyong karelasyon. Opo. At ito yung gumalaw sa anak nyo. Opo. Paano po nakarating sa inyo yung masamang balita na yan? 23 po ng madaling araw po. Kailan po? 23 June po. June 23, okay. Tumawag po sa akin yung kumari ko po na taga-Bagabag po na sabi niya po sa akin na kung pwede ko nga daw pong puntahan daw po yung anak ko dahil ganun nga daw po yung nangyari. Kumari po ang nagsumbong sa inyo. Na Opo. may nangyari sa bata. Paano po niya nalaman niya na may nangyari po doon sa bata? Tumakbo daw po yung anak ko daw po palabas na humihingi daw po ng tulong. Nangangatog daw po yung anak ko. Tapos sabi daw po dun sa pinaghingian niya po ng tulong, ang sakit king ko, tusok. Okay. Nasaan po yung dati yung kinakasama ng mga oras na yon? Andun po kasama po yung anak ko. Wala pong ginawa yung dati yung... Biruin niyo po, Sir Rapi. Kung wala pong nagsabi sa akin, nagmamalasakit po, hindi po mabibigyan po ng hustisya yung nangyari sa anak ko. Dahil nagpapatay mali siya po sila sa mga nangyayari po. So ibig sabihin, alam po ng dati yung kinakasama? Opo, kasi 2 beses na daw po nagsumbong yung anak ko. Pero hindi niya po binigyan ng aksyon. Yung dati niyo pong kinakasama, biological mother po yun ng bata. Yes po. Pinayagan niya na mangyari yun sa kanyang mismong anak na may kagagawan yung live-in partner niya. So siguro po, sir, sa sobrang niya pong pagmamahal po dun sa lalaki, na kahit ginagano na po yung anak niya, di ba? Pero, grabe naman po. Di ba, Ling? Bakit yung anak ko pa po, di ba? Na pwede naman po siya. Kasi karelasyon niya naman po yun. Mahirap po maipaliwanag kung ano po yung naramdaman namin lahat ngayon na nakikinig po sa inyo na sa ganong klaseng murang-murang edad, 3 years old, na sikmurang galawin ng isang lalaki tulad nitong si Cariaga. Wala pong salita na para ma-describe itong pagkatao nitong si Cariaga. Sa ngayon po, ang alam ko lang itawag sa kanya isang hayop. Napakahayop po itong si Cariaga. Sobra po. Nay, Hello po, good afternoon po, sir. bakit niyo po pinapayagan na itong kinakasama niyong si Cariaga ay minomolestya po yung anak ninyo ng ilang beses na? Hindi po totoo yan po, Sir Tulfo. Dahil po, matagal po aming nag-live-in po nung lalaki na yon na halos siya nga po ang takbo sa akin sa ospital nung nanganak ako, siya rin po nag-alaga. Wala pong katibayan na ginanyan niya po yung anak ko. Yung kasama ko lang po na babae ang nagsabi. Dinudulan niya daw po yung anak ko. Ang sabi daw po ng anak ko, tita, masakit po ang king ko. Ngayon, nung pumunta na po yung mga pulis at yung kapatid ko, lumabas na sa PNP na isutok daw yung king ng anak ko ng lalaki. Meron pong findings ang kapulisan. Kasi po pinamedico legal yung bata, tama? Opo, tama po. Base po sa resulta ng medico legal, nagalaw nga po yung bata, ibig sabihin nagkaroon ng trauma sa kanyang ari. So ang ibig sabihin nagkaroon ng trauma sa kanyang ari, 3 years old ang pinag-uusapan natin. So nagkaroon ng penetration Opo. dito sa ari ng bata. So in short, na-rape talaga yung anak mo. Opo. Tapos ba't mo kinakampi yung demonyong hayop mong boyfriend? Ma'am, pati ikaw ma'am, makukulong ka rito. Sige, tuloy mo pa yung pagkakampi-kampi sa animal hayop na boyfriend mo. Pati ikaw, pakukulong namin. Konsentidor kang babae ka. Hindi po sa kinakampihan ko po, sir, dahil ang pinalabas po kasi ng tatay ng bata na nakikita ko daw na ginaganyan daw po ang anak ko. Sino pong ina ang matatanggap na pinapanood ko ang anak ko na ginaganyan? Yun po ang pinalabas niya. Hindi ko nga po alam yung nangyari. Okay, ma'am, sabihin na natin, hindi mo talaga actual na nakita, okay? Lahat naman tayo, hindi natin nakita yung pangyayari. Reaction na ng bata. Given na hindi mo nakita yung pangyayari, pero yung bata, I'm sure, nagsusumbong sa iyo, nagsasabi sa iyo at nakikita mo naman siguro yung itsura ng bata, tumatakbo, umiiyak, humingi ng tulong sa tao, sa mga kapitbahay, sa labas. Ikaw bilang nanay, hindi mo nakita na, oh, something's wrong with my child. Di ba? At syempre, nag-imbestiga ka o in-inspection mo man lang yung katawan ng anak mo kasi nag-iiyak na at sinasabi niya masakit yung ari niya. So pagsalita pa lang niyang gano'n, sana nataranta ka na.
Naging hysterical ka na. May ginawa po ako, tinatakbo ko po kagad yung babae kila Chris po. Yung tinawag po ng polis. Sabi ko, pumunta kayo kila Chris. Sabi niya, ginanyan ni Jennifer yung anak ko. Pero yung Jennifer, wala na po, tumaan na sa bintana. Oo, agad ako pa sinabi ko pa nga po yun, may hawak pa nga po yung itak sir eh. Kaya wag niya po sasabihin. Okay, may hawak kang itak. Itakin mo sana itong si Cariaga. Opo, sir. Ba't di mo na itak? Wala po, po kasi sir, tumakbo po siya sa may madilim. Siyempre, ang layo po ng agwat namin. Tapos, sabi ko nung matandang kasama ko dun sa preso, bumalik ka na dito, mamaya ano pang gawin tayo niyan, lalo hindi natin mapapakulong. Sabi niya, bumalik po ako. Pinatawag ko po si Negra, kila Chris, na sabi niya, nalagyan niya yung anak ko. Kaya madaling araw, pumunta na po agad yung father ko, mga ate ko po, pumunta na po agad. Hindi po totoo yun, Sir Rafi. 23 po na madaling araw, tumawag po sa akin yung umari ko. Ayun nga po yung pagkakasabi daw po na kung pwede daw po, kunin ko na daw po yung anak ko doon dahil pinagsasamantalahan na nga daw po nitong lalaki. Ngayon po, ako po ang tumawag po doon sa hipag ko. Nasabi ko, ate ka ako, baka pwede nyo naman kakong i-rescue ka ako yung anak ko. Dahil ka ako binababoy na ka ako nung kinakasama ng kapatid ninyo. On the spot po, Sir Rafi, alam po ng Panginoon niya na hindi ako nagsisinungaling. Pumunta po agad po sila doon sa daddy po niya. Tapos ayun nga po, alas 6 po ng umaga po, na-rescue po yung anak ko sa beer house pa po mismo. Beer house? Stay. Ba't napunta sa beer house yung bata? Sa beer house Yung po bata. kasi nagtatrabaho yung ex ko po. Maling-mali na yun. Dadali mo sa beer house yung bata. Kahit na sabihin natin wala pang nangyari nung sa bata, hindi mo dapat dinadala sa beer house ng isang bata. Ma-expose siya sa ganung klaseng ill-refute Sobra po, na sir. lugar. Sargento Jobilin, ma'am, kayo po ang gumagawa ng investigasyon dito po sa kaso nitong 3 years old na bata na na-rape. Ano po yung pinaka-latest, Sargento? Sir, nung upon receipt po of the incident, sir, agad pong yung DWCPD namin, sir, agad pong umaksyon. Inform po yung chief of police natin po for possible extension po ng test. And then the following day, sir, binigyan pa po muna ng request for medical request, sir. Para po sa May medical, request for sir. medical legal. Opo, sir. Yes po, medical genital, sir. Okay. And then the following day, bumalik sila sa amin around 4:30 p.m. With the result. Doon po namin nakita, sir, na meron nga pong tama yung bata. Base po din sa medical legal, talagang magpapatunay na yung bata ay nagalaw dahil sinabi dito trauma sa genital. Opo. Nung nakita kong 3 years old na yung victim, sir, dinala ko po sa MSWD natin, sir, para po sa counseling ng bata. Then, pinipare po namin yung mga papel niya. Sabi ko, then, dahil yung bata, sir, hindi pa namin makausap ng maayos that time, nagtatantrum po yung bata. Kaya, dahil magagabi na din po, sabi ko po dito sa tita niya, tita, paki-prepare yung medical certificate niya, yung birth certificate niya, at para sa ipa-file natin kaso. Okay. Balik kayo sa akin ng maaga bukas. And then, ang sabi po ng tita, sir, ma'am, hintayin lang namin yung daddy niya kasi pauwi from Manila. Okay. Sabi ko po, pwede po naman natin kuhanan ng statement yung bata kahit wala yung daddy. Pero gusto daw po kasing marinig ni daddy. Gusto ng bata. And then, bumalik sila, sir, hapon na. Ang nakausap nila is si Madam MS. Explain po ni Ma'am MS kasi gusto po ni Father po ni bata. Habang kayo po ay gumagawa po ng intervention, yung bata, kinakausap nyo, ano pong ginawa nyo para matugis itong suspect na si Cariaga? Po, nag-conduct po ng hot pursuit ang personnel natin, sir. Led pa po ng ating RC officer. Okay. Led by RC officer po. Okay, nahuli po yung suspect? Sir, pinuntahan namin yung mga possible na pwede niyang pagtaguan. Nakipagtulungan po sa actually father ng bata, sir. Yung father o yung mother po ang nakipagtulungan? Yung mother, sir. Kasi yung kalitik niya yan, sir, sabi namin kung meron kang alam na possible na pwede pagtaguan, lahat sabihin mo na. Nakipagtulungan naman siya, sir. Yung mother ng bata, yung biological mother ng bata nakipagtulungan sa inyo? Yes po. Opo, sir. Okay, Minamessage good, niya po good. yung ka-live-in partner para po, sabi ko, parang trap po sa namin. Kaya ang sir, talagang nakatago po itong tao, sir. Itong suspect, missing in action, meaning hindi nyo matatagpuan o hindi nyo alam kung nasaan siya ngayon. Yes, sir. At large po, sir, Rafi. Pero yung kaso ay na-file na po sa kanya.
Inayos na po, naka-prepare na po yung papel na sir for filing na po the following day. Kaya lang po, nung hanapin ko na po yung bata, wala na po. Kinuha na daw po ng papa niya, dinala na po sa Manila. Okay, nasaan po yung bata ngayon? Nasa Manila, sir. As per yung sa auntie niya po. Kasi tinanong ko po sa auntie niya. Sa kanya po Okay, namin- okay. Sir, yung anak nyo nasa inyo. Opo. Kailangan po natin yan dalhin sa mga medical expert para sa isang intervention therapy kasi may trauma po yung bata. Salamat po. Opo, kami Thank na you po po. bahala tungkol dyan. Kasi kung pababayaan natin ganun, baka lumala. Hindi natin alam kung ano mangyari mentally doon sa bata, in-emotionally, dahil doon sa trauma na binibitbit niya ngayon, dinadamdam niya. Miss Queenie Iko, magandang hapon po ma'am. Hello sir, good afternoon. PNP raw po ay magsasampa na ng kaso. Siguro po may pagtulungan kayo sa PNP kung papaano yung pagsampa ng kaso at pagtulong para makahon po itong suspect. Yes sir, actually kausap po lagi ang PNP regarding sa case po na yan. Ginagawa po namin yung mga dapat proseso sir para po mabigyan ng hustisya yung bata na yan. Pero for the meantime, yung pong bata nandito po ngayon sa mga magulang, so i-refer po namin po yung bata at saka itong tatay sa mga social worker ng DSWD dito sa Maynila at para matingnan yung bata kung anong klaseng mga intervention ang maibibigay ng DSWD sa bata at saka sa tatay. Ano po? Tama? Oh, yes sir, actually sinabihan ko po si father na nandito siya, nire-refer natin siya for further intervention, lalo na po yung bata. Kailangan niya po mag-undergo ng psychological assessment para mas matulungan po natin yung bata. Yeah. So ang gusto niyo po, dadalhin bata dyan sa inyo? O dito muna sa Maynila para gagawa ng assessment? Alam ko po Sir Rafi, kailangan yung bata para sa filing po ng case. Kakailangan yung bata dyan. So for the meantime, habang nandito po yung bata at yung magulang, so papatingin po namin sa mga child psychologist at sa mga social worker para gagawin din po ng konting intervention habang nandito na rin lang sila. And then after that, saka po dadalhin dyan sa inyo sa Nueva Vizcaya para kayo na po ang sasalo at ma-examine yung bata at ma-interview doon naman sa pagsampa ng kaso para sa suspect. Tama? Okay. Yes Sir Rafi, thank you so much po. Ilalapit namin sa DSWD kayong dalawa ng anak mo and then gagawa ng assessment, evaluation, psychological evaluation kung ano pang narapat. Then after that, kailangan po pala yung bata, tama nga po itong si Miss Queenie Aiko na mapunta sa Nueva Vizcaya para yung Nueva Vizcaya MSWD ang gagawa ng mga interview dun sa pagsampa ng kaso laban sa suspect. Sagot po namin lahat. Galing pa pala kayo sa Malig? Opo. Sige po, sasagutin po namin yung kung nagrenta po kayo ng sasakyan. Papalitan po namin yun, reimburse namin. Idol, sana po matulungan niyo po yung kuya ko makuha yung custody ng pamangkin ko. Nung bata? Opo. Ayun. Kasi hindi na po kasi safe yung bata doon kung sasama pa sa mama Hindi, di ba niya. hawak mo na yung bata? Opo. Opo, Sir Rafi. Yung custody na lang po sana mapunta sa kuya ko. Ay, kahit ayun na lang po yung pinaka-pakiusap ko po sa inyo. Kaysa po may balik man na naman sa mama niya, baka maulit po yung nangyari. Miss Queenie? Yes Sir. Now, itong hiling po Opo. ng father, very valid. Na yung bata, yung kustodiya, once na nagawa niyo ng assessment, wag na ibalik sa nanay, dito na muna sa tatay kasi hindi siya naging safe nung while she was with her mother. At yun nga, nagalaw siya nung kanyang ka-live-in partner. Yes sir, actually po upon rescue, ang kustodiya po ng bata na ibigay po namin temporarily under the custody and care po ng maternal aunt. Kasi po, nung kumuha kami ng birth certificate ng bata or tinanong namin yung mother, ang problema po kasi natin sa Rafi is hindi po naka-acknowledge yung father sa kanyang birth certificate. Sa birth certificate ng anak ninyo, hindi ka in-acknowledge bilang father? Po, Lola. hindi po talaga po. Paano po yan, Miss Queenie? Maternal aunt po namin siya binigay yung custody sa Rafi. Sa maternal aunt, ibig sabihin sa auntie Opo. nung live-in partner mo dati. Opo. Kaso nga, doon sa birth certificate, you were never acknowledged. Hindi nakalagay doon yung pangalan mo na ikaw ay tatay. Sana kung nalagay kang tatay, pwede i-custody sa iyo or sa nanay mo o sa mga relative mo. Tatay na Garrett. Yes po, Senator. So paano to? Hindi pala naka-acknowledge yung pangalan nitong tatay sa birth certificate ng bata. Anong Yun po ang diskarte? malaking problema dito, Senator, no? Because that is the consequence precisely of not acknowledging a child. Bukod po sa pagiging, yun nga po, sa legitimacy or illegitimacy ng bata, it plays a huge role talaga po sa custody. Unfortunately, at this point, I have to agree with our MSWD
na ang legal custodian talaga is the next person with legal custody sa line po ng mother. No? However, Senator, we must always also remember na ang korte po, upon deciding on these matters, tinitignan nila lagi ang best interest of the child. So, there is that exception po. Of course, we can fight for custody eventually sa courts, or kapag ka po ang nanay ay eventually hindi po capable or ang kanyang linya. Hindi pa rin mapupunta sa Hindi tatay po. kasi wala naman dokumento saying that the father, na dito ngayon, is the father of the child. Yes, Senator, that's another thing we have to prove. Paternity is another issue we have to prove now kasi nga po hindi po inadmit doon sa birth certificate. Paano kung halimbawa down the line sa nagkaroon ng Yes court po. hearing, sasabihin sa judge yung sitwasyon and then yung judge mag-order na sige magpa-DNA test ka father Opo. at saka itong bata pag napatunayan na talagang kayo ay mag-ama, sige pagbibigyan ka namin at mapupunta ang kustudiya sa iyo. Is that Yes po, possible? Senator. It is po, no? May tinatawag po tayong provisional remedy sa ating batas. Ang tawag doon is custody pendente lite or custody pending litigation. Pwede po natin, kahit po sa gitna ng criminal case, we can ask the judge to make an order na ang custody is sa father po, biological father. Pero gagawa mo ng DNA test. Yes, Senator. Tama po kayo. We circle back to the problem of proving paternity po. Pero paano yun sa birth certificate? Babaguhin. Kasi sa birth certificate, di nakalagay ang pangalan ni tatay as the father. Yes po. Yes po, Senator. Tama po. Kadikit na rin po dito siguro yung ating pagpetisyon sa PSA to correct the birth certificate po. Miss Queenie, Yes, sir. is that something a possibility po sa parte ninyo na kayo po ay makipagtulungan dito po sa gusto ng tatay pagdating sa korte, ilalaban na siya talaga ang tatay although wala siya sa birth certificate pero magkaroon ng DNA testing at mapapatunayan siya talaga ang tatay and then later mababago sa birth certificate hanggang sa yung sitwasyon at pangalan ng bata malalagyan sa pangalan ng tatay hanggang sa matransfer yung tatay yung kustodiya sa tatay which is masalimuot. Ano sa tingin niyo, Miss Queenie? Actually, sir, sinausap ko si father. Pumunta kami sa court nung June 25 kasi gusto ko din, kung talagang gusto niya contest yung custody, sabi ko, pumunta tayo dun sa PAW to ask kung paano yung proseso. In-advise ko na din siya talaga, sir, sa ganyan. Okay. Yes po. Ano po sabi ni tatay noon nung mag-usap kayo? Bigla naman pong nagbiyahe daw sa Valenzuela, sir. Kaya hindi na kami Umuo siya. Actually, nag-antay po ako doon sa court. Kaso Okay. walang sumipot. Kaya po, tinawagan ko ang PNP. Ganito po, ma'am, ibabalik namin po siya dyan, sasamahan po Yes. namin siya dyan, pabalik sa inyo para mag-usap ulit kayo at kung ano pong klaseng tulong na maibibigay po ninyo hanggang sa request nga ni sir na sana may isa katuparan na makuha niyang kustodiya. Of course, may mga proseso po tayong dadaanan. Tama po. Yes, sir. Yung sa custodiya po ng bata, I think po temporarily sa maternal aunt muna po while pinaprocess po natin yung custodiya ng I father. understand. I understand po. Kasi siyempre susundin po natin kung ano nakalagay doon sa birth certificate ng bata. Wala naman po yung pangalan ng tatay. Kaya tay, kahit na gustuhin ko man, tulungan ka talaga. Titingnan natin po yung legal aspect nito. Wala po kayong karapatan muna sa bata ngayon. Hanggat walang desisyon ng korte dahil hindi nakasulat ang pangalan niyo doon bilang ama. Parang stranger po kayo sa ngayon. So bakit ibibigay sa inyo yung bata na walang nakasulat kahit saan doon sa birth certificate na kayo po ay may kaugnayan doon sa anak nyo? Sorry po, tay. So the best thing to do now, tay, is ibabalik namin kay Nueva Vizcaya, kay Miss Queenie Aiko, makakatulong po siya sa inyo. I-process na po natin, pag-usapan natin, umpisa natin yung proseso. Okay? And then sabay po na kakasuhan na itong si suspect. In fairness naman daw po sa dating live-in partner niya, nakipag-cooperate daw po. Sabi. So, sir, sa ngayon, imbis na pag-isipan mong kasuhan yung nanay, wag na po. Ang pag-isipan na natin, number one, makasuhan yung suspect and then yung ikaw po na tatay, paglaban natin through a proseso sa korte na mailagay ka sa birth certificate. Of course, DNA testing gagawin ng judge request hanggang sa makuha mo yung kustodiya, etc. Okay? Tutulong po kami. Yung sa pamasahe nyo papunta rito, sa ngayon wala kayong tinutuloyan dito? Nangupahan lang po kami sa Nabaliches po. Pero kung gusto niyo po mabilisan, ibabalik namin kay Nueva Vizcaya. Sasamahan po namin kayo. Actually po, Sir Rapi, patay din po kasi yung ate ko po ngayon.
Dito. Opo, nasa Nabotas po siya ngayon, nakalagak po. Kaya habang pinaprocess ko po yung reklamo ko po rito, nagbabantay din po ako sa burol po ng kapatid ko. Naintindihan ko po yan, nakikiramay po kami. Pagdating po doon sa pagsampa ng kaso at doon po sa request ninyo, kailangan po talaga tayo dumaan sa proseso at ang makakatulong po sa inyo dyan, yung PNP and of course, itong MSWD sa pamamagitan ni Miss Queenie. Sige You po. really need to go there, sir. Sige po, sir. Hindi naman Rafi. pwede nandito kayo Opo. habang yung kaso pinoprocess doon kasi kailangan din nila makita yung bata personal. Auntie, magandang hapon. Ay, hello po, Sir Rafi. Sabi po ng mga otoridad ng MSWD, mapupunta po sa inyong kustodiya temporarily once na pagdating namin dyan sa Nueva Vizcaya. Yes po, sir. Yes po, sir. Okay. Kayo po hindi naman nakatira sa bahay ng nanay ng bata. Ay, hindi po, sir. Malayo po kami, sir. Malayo po kami. Meron ba kayong kapabilidad na para maalagaan ng maayos itong bata? May trabaho ba kayo? Meron kayong... Yes, sir. Yun nga po, Pinagkakitaan. sir. May trabaho po ako. 7 a.m. to 6 p.m. po. Kaya po iniisip ko nga rin po, sir, yung pamangkin ko. Sunday lang po available na araw ko, sir. Kaya po sir, si ate na rin po nagsabi sa kuya ko na kunin niya na po. Pati po mismo yung daddy nila. nagsabi po. Sila po yung mismo Sila po nagbigay mismo. po sa akin. O kumbaga, ilayo ko na daw po yung anak ko daw Kasi po. kung doon. nasa kanila lang daw po, may anytime po makukuha at makukuha nung kapatid niya. Yes. Paano to mismo na yung auntie na kung saan sabi niyo doon muna sa maternal aunt, parang hindi niya ginagarantiya maalagaan yung bata kasi 7 to 6 daw ang trabaho niya, 7 a.m. to 6 p.m. Siguro sir, gaya nung ginawa namin sa isang kapatid niya na 3 months old, na nag-emergency placement po kami in coordination po ng RACO. So baka po for foster care po muna yung bata. Sige po, kayo po nakakalam, kayo po yung mga eksperto dyan. So, I yield to your wisdom, decision, and experience. Sige po, basta darating po kami dyan, ma'am, usap-usap tayo ha. Magandang hapon po, ma'am. Thank you po. Sir, punta kayo doon kay Odette kung ano po mga kailangan nyo, gastusin and all, sasagutin po namin ha. Salamat po sa Okay po. pagpunta. Yan po yung narawan ng animal na si Jennifer Cariaga. Yan yung po yung suspect ng panghari sa 3 years old na bata. Siya po ay at large, nagtatago, hindi malaman kung nasaan siya. Kung nakikita niyo po kung nasaan siya, mangyari lamang po ipagbigay po alam natin sa MSWD, yung kausap namin kanina, o sa PNP, o sa amin para at least ma-monitor po ng ating mga otoridad kung nasaan siya para pag lumabas na yung warrant, alam na kung paano siya damputin. Ayan po, palitin natin yung mundo niya. Ayan po yung si Jennifer Cariaga, yung pong rapist.